Hello mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa aking channel. Ayan, pasensya na at medyo natagalan tayo sa pag-upload dahil kuha dito sa amin brown out. Tapos laging nalulubat yung natin battery dahil ulan ng ulan dito sa amin. Mahinang araw dahil dito kapag-charge yung solar natin. Kaya ngayon na naman lang tayo nakapag-upload mga bro. Ayan, bali ang share ko naman sa inyo mga bro, isa na namang Bluetooth speaker. Ayan, oh. Bali ang problema nito ay walang power. Tapos hindi siya nag-charge. Okay. So, ayan. Susubukan nating i-on mga bro. Ayan o. Ayan, naka-on na. Walang power. Ayan o. Dapat mayroong kwan dito yung LED niya iilaw dito sa kanyang speaker dahil wala siyang display dito. Okay. So, ang una natin gagawin mga bro, ibubuksan natin ito. Ayan, buksan natin. Okay, bali natanggalan natin yung tatlong pinaka-screw niya mga bro. Subukan nating tuklapin. Ayan. So, nabaklas na pala mga bro. Kaya pala mayroon ng kwan dito butas. So, ayan o. Parang ano, sinukit-sukit ito eh. O, dito sa kanyang kargahan. Ayan. So, tagalin natin yung pinaka-kwan niya. Screw dito. Okay. So, tanggalin natin. Ayan, natanggal na. So, ilagay muna natin dito. Ayan. So, ang una natin gagawin mga bro, subukan natin i-charge muna. Okay. O, i-check natin kung may laman pa yung kanyang battery. Ito yung kanyang sakit ng battery niya. So, iyon natin yung ating multitester sa DC. Ayan, naka DC. Okay, check natin yung kanya mga bro, yung kanyang battery kung may karga pa. So wala nang laman mga bro. Ayan o. Bali ko na lang siya. 0.030 na lang o. Ayan. Okay, subukan natin i-charge ngayon. So ito yung charger natin. Subukan natin i-charge kung iilaw yung kanyang light indicator. Ayan. So ayun mga bro, hindi umilaw yung kanyang light indicator. Ayan o. Ayun. So ang susunod naman natin gagawin mga bro ay check natin yung voltahe ng charger natin kung pumapasok dito sa kanyang pinaka charging IC dito. Ayan, bali ito mga bro yung kanyang charging IC oh. So medyo i-focus natin para makita. Ayan. So bali ito yung ground natin mga bro. Ito naman yung positive ng charging pin natin. Tignan natin kung pumapasok dito yung voltahe ng charger. Yung voltahe ng charger na 5 volt dito. Papunta dito sa pinaka charging IC. Okay, so tignan natin. So bali ganyan natin mga bro. Ayan o. Ground tapos dito sa positive. Ayan. So ayun mga bro yung tester natin oh, nagbabago-bago yung kanyang voltahe oh, nagpa-fluctuate oh. Ayan oh. So check natin ulit. Ayun oh, 0.029 lang oh. Ayan. So ibig sabihin yan mga bro, hindi nakakarating yung 5 volt ng charger natin dito sa charging IC. So bali ang sabi ng may-ari ay kung kuan ito, kung halimbawa hindi na pwede yung kanyang
pagkargahan ay pwede nating i-bypass na lang yan. Dahil wala naman tayong hot air na pagbaklas dyan. O pwede lang naman baklasin yan ng soldering iron. Kaya lang pagbalik natin, mahirap. Baka magdikit-dikit pa yung kanyang mga pin. Wala tayong hot air na gagamitin. Kaya ang mangyayari ay babypass na lang natin dito yung pinaka connector natin dito. Okay, so pero hindi ito mga bro yung gagamitin natin dahil charger natin ito. Ito yung sa may-ari ito. Ito yung gagamitin natin. Okay, so tanggalin natin. Yan. Tapos ito na lang yung gagamitin natin. Ayan. So ang mangyayari, puputulin na lang natin dito. At ibabypass natin dun yung connector ng charger. Okay. So yan, putulin natin. Ayun. Tapos balatan natin. So bali tatlo mga bro yung kanyang wire. Ayan o. Ayan, so bali tatlo yung kanyang wire. Titingnan natin kung alin dyan yung pinaka positive at negative. So subukan muna natin tong kulay red saka kulay black. Ayan, nabalatan na natin. Susubukan natin kung ngayon. Saksak natin sa kuryente yung pinaka charger ng ano yung maaari. Itong kulay black ang connector nya. So, saksak natin sa kuryente ha. Ayan, tapos i-check natin kung ano yung pinaka positive at negative nyan. Ayan, so bali mayroon siyang 5 volt mga bro. Bali ang gagamitin natin ay itong kulay red saka black. Okay. So applyan natin ng hinang mga bro yung wire natin. So bali ikat na lang natin mga bro yung kulay green dahil di naman magagamit yung kulay green. Yan, cut na lang natin. Ayan. Okay. So applyan natin mga bro ng panghinang para madaling kumapit sa ating pinaka board. So dito na natin i-ground mga bro. Yan. Para mas madali. Yan, tapos dito yung positive. Okay, ihinang natin yung pinaka ground natin. Ayan. Tapos hinangin natin yung pinaka positive. Ayun, ilaw. Okay, naka-on pala mga bro. I-off muna natin. Ayan.
So ibig sabihin mga bro, na-supply na ng charger natin yung Bluetooth speaker natin. Hindi natin alam kung magcha-charge pa yung kanyang battery o makaka-recover. Ayan. So bali hindi umilaw yung kanyang mga bro, yung pinaka-charging indicator niya dun oh. Yun yung maliit na yun, hindi umilaw. Susubukan natin kung magpa-power siya. Ayos. Nag-power siya mga bro. Ibig sabihin mga bro, pundi na yung power indicator ng pinaka-charging IC natin. Ayan o. Ito yung power indicator ng kanyang power, yung kulay blue. Ayan o. Yan, may ilaw na rin yung kanyang lead light yan o. So okay. So ayos na mga bro. Yan, ganyan lang. Tapos ibabalik natin at ipa-final test natin mamaya kapag na ibalik na. Okay. Okay, bali na ibalik na natin mga bro yung Bluetooth speaker natin na ginawa natin. Ayan. So update ko lang mga bro, bali hindi na pala nagcha-charge yung kanyang battery, bali sira na yung kanyang battery. Ayan. Dahil wala tayong pamalit at ito na lang yung pinaka power supply natin, ito pinaka charger. So applicable lang ito mga bro, gawing power supply natin tong charger para sa mga malilit na Bluetooth speaker. Ayan. Kasi kapag sa mga malalaking Bluetooth speaker ay makakapos ito sa supply, yung malalaki yung kanyang speaker, yung mga D8, mga D12 na speaker. Yan, hindi pwede. So ang pwedeng gamitin na yung mga power supply ng DVD. Yan, basta pwede yung mga kahit anong power supply basta meron siyang 5 volt. Yung mas malalaking power supply, yung mga ganito, yung mga power supply na ganito. Ayan, mas mataas yung kanyang amperahe. Okay, susubukan natin testingin ngayon mga bro. Ayan. So check natin. So hindi yan mag-on mga bro kasi sira na yung battery. Ayan o. Ayan o. Saka lang mag-on yan kapag nakasaksak na ito sa kuryente. Ayan o. Direct na lang sa kuryente. Okay, saksak natin. Ayan. So power na siya. Okay. So ayan. Ganun lang ang remedy mga bro. Kumbaga sira na yung kanyang battery at wala kayong pamalit, tapos sira na yung kanyang charging pin, tapos wala rin kayong pamalit, tapos wala pa kayong hot air. Ayan. So ganun lang mga bro. Ayan. So bali hindi na natin siya titistingin sa tugtog kasi matik naman to gumagana ito sa Bluetooth kapag binutot mo yung cellphone. Okay, so hanggang dito na namang muli mga bro, at sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting kaalaman patungkol dito sa Bluetooth speaker na ito sa kanyang trouble. Okay, so salamat mga bro sa inyong panonood.